Ako si Mang Kanor, isang sikat na albularyo sa isang mataong barangay sa Maynila. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutan mag-like, share, and follow para naman updated kayo sa bago naming upload. Si Mang Kanor ay isang sikat na albularyo. Ang kanyang maliit na dampa sa kanto ay laging pinupuntahan ng mga taong may iba't ibang karamdaman. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga sakit na hindi may paliwanag ng medisina. Sinasabi ng mga matatanda na ang kanyang mga orasyon at halamang gamot ay may pambihirang bisa. Ngunit may isang misteryo na bumabalot kay Mang Kanor. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling o kung gaano na siya katanda. Tila ba hindi siya tumatanda at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na tila ba nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang gabi, isang batang babae na ang pangalan ay Ana ang nagkasakit ng malubha. Ang kanyang mga magulang sa kawalan ng pag-asa ay dinala siya kay Mang Kanor. Pagkakita pa lang sa bata, napatigil na si Mang Kanor. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tumitig ng malalim kay Ana. Ang sakit ng batang ito ay hindi karaniwan, bulong ni Mang Kanor. May nanggagaling sa dilim na nagnanais sa kanya. Sinimulan ni Mang Kanor ang kanyang paggagamot. Nagsunog siya ng mga tuyong dahon, nag-orasyon at nagpahid ng langis sa noon ay Ana. Habang tumatagal ang paggagamot, napansin ng mga magulang ni Ana na ang anino ni Mang Kanor sa dingding ay tila ba nagbabago ng hugis. Naging mas malaki ito, mas mahaba, at nagkaroon ito ng mga anino ng tila ba mga pakpak o kuko. Biglang tumahimik ang paligid, at ang apoy sa sulo ay humina at isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng dampa. Sa labas, narinig ang isang mahinang kaluskos sa bubungan, ang tunog na pamilyar sa mga probinsya. Napatayo naman ang mga magulang ni Ana sa takot dahil alam nila ang ibig sabihin niyan, ang tiktik. Ngunit sa halip na matakot, si Mang Kanor ay ngumiti. Isang ngiti na hindi malambing, kundi puno ng pangingisay. Tumingin siya sa pubungan at sumigaw sa isang wikang hindi maintindihan. At bigla namang tumigil ang mga kaluskos at narinig ang tunog na paglipad ng palayo. Matapos ang gabing iyon, unti-unting gumaling si Ana. Ngunit tuwing dumadaan siya sa kanto, iniiwasan niyang tumingin sa dampan ni Mang Kanor. Kasi sa tuwing nakikita niya ang albularyo, naaalala niya ang ngiti nito at ang anino sa dingding. At kung minsan, kapag alas 3 na ng madaling araw, may nakakarinig pa rin ng mahinang tiktik sa kanto, pero hindi na ito galing sa bubungan, kundi mula sa loob mismo ng dampan ni Mang Kanor. Hindi lahat ng paggagamot ay galing sa liwanag. Minsan, ang nagpuprotekta sa'yo ay mas nakakatakot pa kaysa sa kinakatakutan mo.